Nagpadala na ang China ng panibagong 2 warship nito sa Palawan upang magmasid sa karagatan ng Pilipinas, at sa panahong ito ay wala ng Philippine Coast Guard ang sumita sa kanila, kahit nasa loob na sila ng teritoryo ng Pilipinas. Ganito ka-agresibo ang China sa kanilang mga aksyon, at wala silang pakialam sa ating batas, dahil handa na silang makipagdigmaan sa ating bansa. Naghahanap na lang sila ng konting gusot upang tuluyan ng mag-away ang China at Pilipinas, at lusubin ang ating maharlikang bansa. Bago tayo mag-umpisa ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel na ito, at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa ating mahalagang balita. Matapos ang 3 araw mula ng kuyugin ng China Coast Guard ang Philippine Navy na nagpapatrolya sa Ayungin Shoal nitong Lunes, ay meron na namang namataan na 2 warship ng China sa Onok Island malapit sa Balabac, Palawan. Inakala ng kumuha ng video na isa lang itong barko ng Philippine Coast Guard. Pero nung lumapit na sa kanila ang naturang barko ay dito na nila nakita ang watawat ng China. Dali-dali silang umiba ng daan at binilisan ang takbo ng kanilang bangka dahil baka daw hulihin sila nito at ikulong ng 60 araw ng walang paglilitis. Nagbabala naman ang China sa Pilipinas na kapag hindi nito itinigil ang panghihimasok sa mga karagatan na nasasakupan ng China ay mas malala pa di umano ang kanilang gagawin. At hindi nito magugustuhan ng Pilipinas ang mga hakbang na igaganti ng China kapag patuloy pa rin ito sa pag-angkin ng mga sovereignty na kinikilalang karagatan ng China na South China Sea. Sa pagpapalakas ng internasyonal na ugnayang militar, ngayong Hunyo 21, nagsasanay ang mga sundalo ng US kasama ang Armed Forces of the Philippines sa Cavite. Itinatampok ng magkasanib na pagsasanay na ito ang patuloy na pangako sa pagitan ng dalawang bansa na panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon ng Asia-Pacific at paghandaan ang posibleng gagawing mga hakbang ng China sa Pilipinas dahil sa maiinit nitong tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Habang umiihip ang hangin sa tunog ng mga putok ng baril, ang collaborative na programa sa pagsasanay na ito, na nagaganap sa buong Hunyo, ay kinasasangkutan ng daan-daang sundalong US na nagtatrabaho ng malapit sa kanilang mga katapat na Pilipino. Ang layunin upang mapahusay ang interoperability, patalasin ang mga tactical na kasanayan, at palakasin ang mga kakayahan sa pagtatanggol sa isa't isa. Dito, makikita mo ang mga sundalo na nakikibahagi sa iba't ibang pagsasanay, mula sa mga live fire drill at search and rescue operations, hanggang sa jungle warfare tactics at amphibious landings. Ang mga aktibidad na ito ay idinisenyo upang gayahin ang totoong buhay na mga senaryo ng labanan, na tinitiyak na ang parehong puwersa ay nakahanda ng husto para sa anumang mga potensyal na banta at pananakot ng China sa Pilipinas. Ang pagsasanay na ito ay mahalaga para sa pagbuo ng malakas na alyansang militar. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, natutoto tayo sa isa't isa at pinagbubuti ang ating kahusayan sa pagpapatakbo. Ito ay tungkol sa pagpapaunlad ng tiwala at pagtiyak na kung kinakailangan ay lumaban tayo katulad ng ating mga bayani na ibinuwis ang kanilang buhay para sa ating bansa. Hindi na tayo muling magpapaapi pa sa mga masasamang bansa katulad ng China, dahil hanggat hindi tayo lumalaban sa kanila ay patuloy lang tayo nilang aapihin at saktan. Hanggang kailan pa ba natin titiisin ang mga pang-aapi na ito ng China? Kailangan na nating pumalag sa kanila at ipakita sa kanila na tayo ay Filipino at lumalaban tayo hanggang sa ating huling hininga at para sa ikabubuti ng ating bansa at mamamayan. Ang bansang Japan at Amerika ay patuloy pa rin sa pagsuporta sa Pilipinas na matapos ng kuyugin ang mga Philippine Navy sa Ayungin Shoal nitong Lunes, ay nagpadala na ang Amerika ng mga karagdagang Amerikanong sundalo sa Pilipinas upang tumulong sa kabila ng malaking problema na kinakaharap ng ating bansa. Alam naman natin na pinaghandaan na ng China ang pagsalakay nila sa Taiwan, at ipinakita pa nila kung paano nila tatalunin ang islang bansa ng walang kahirap-hirap. Ayon sa tagapagsalita ng US, kung sakaling lusubin na ng China ang Pilipinas ay nandyan naman ang mga kalyadong bansa katulad ng Japan at Estados Unidos na handang tumulong anumang oras. Hindi rin magugustuhan ng China ang gagawin ng Amerika at ng mga kaalyado nitong bansa kung sakaling sisimulan nito ang gyera. Dahil ngayon pa lang ay nakikita na ng Amerika na handa na ang bansang China na umatake sa Pilipinas at sakupin nito ang mga ari-arian na ating tinatamasan,
Naghahanap na lang ang China ng konting gusot o may masawi na militar sa kanilang hanay o sa Pilipinas upang tuluyan na itong magdeklara ng gyera sa ating bansa. Kung mangyayari ang mga araw na ito, dapat ang ating sandatahang lakas ay handa ng lumaban at ipagtanggol ang ating bansa laban sa masasamang layunin ng China. Dahil hindi pa nga nalulutas at humupa ang bagong panghaharas na ginawa ng China Coast Guard sa Philippine Navy nitong Lunes sa Ayungin Shoal, ay agad nagpadala na ang China ng 2 pang bagong warship nito sa Palawan. Ipinakita lang nito na handa na ang militar ng China na lusubin tayo anumang oras nang hindi natin nalalaman. Nagpulong naman ang mga kataas-taasang general ng sandatahang lakas ng Pilipinas kung papaano nila reresolbahin ang sigalot na ito at sa patuloy na panghaharas ng China sa ating mga tropang nagbabantay sa West Philippine Sea. This is the first time na nakitahan po natin yung Chinese Coast Guard na nagdala ng mga bolo, ng mga sibat, ng mga kutsilyo. No? On the other hand, yung tropa po natin, wala tayong dala ng mga ganon. No? And we mentioned that yung mga baril na dala natin were disassembled and naka-gun case siya. Naka-gun case. Because we were transporting this to LS-57. So wala tayong armas na dala, no? Na bladed weapons or whatever. Pero yung Chinese, yun po yung ginamit nila na pangsira, pangbutas dun sa mga rib natin, sa mga rubber boats natin, no? Kitang-kita po, meron po kaming mga videos na hawak. And we saw in the video how the Chinese even threatened our personnel by pointing their knives at our personnel. Despite this, lumaban po yung ating mga sundalo. No? Lumaban po with their bare hands. No? With their bare hands. Makikita nyo po, tinutulak nila yung rib ng kalaban ng Chinese Coast Guard palabas. No? Palayo. They were preventing the Chinese Coast Guard from hitting them with their bolos, their machete, and other bladed weapons. No? Kaya ako po ay hangang-hanga sa ating mga sundalo. Despite the absence of weapons or certain items to defend themselves, ay lumaban pa rin po sila. No? Gusto ko pong tanggalin yung impression na yung mga sundalo po natin ay hinayaan nila yung mga Chinese Coast Guard na kunin lamang yung ating mga kagamitan, sirain yung ating mga boats. No? Hindi po natin hinayaan sila. No? Lumaban po tayo. But then again, may mga limitations po tayo. Because, number one, no, we were outnumbered. Yung 2 rib natin, ang katapat niya, 8 na ribs ng Chinese Coast Guard. No? Hindi lang po ribs, may mga steel hull na mga boats pa rin sila na binabangga doon sa ating mga ribs. So, talaga pong hangang-hanga ako sa sundalong Pilipino, sa ating mandirigma, mandaragat, pati na rin po yung ating mga Coast Guard because of the restraint that they practice. No? Dahil napakalapit po noon yung pinangyarihan nito doon sa LS-57. And as you all know, LS-57 is also armed. No? May mga armas po tayo, but we did not use those. No? We did not use those because our objective is that while we want to bring supplies to our troops following international laws, no? Our objective is also to prevent war. Ayaw po natin na magkaroon ng gera. Okay. Thank you. Sana magbago ang ihip ng hangin sa mundo at mabigyan ng tamang pag-iisip ang China na itigil na nila ang kanilang panghihimasok sa ating mga nasasakupang karagatan, dahil kung hindi sila titigil sa kanilang mga masasamang aksyon, ay haantong ito sa isang malaking digmaan sa pagitan ng Pilipinas at China. Kung sakali hindi mananalo ang Pilipinas sa posibleng digmaan na darating, ay meron naman tayong mga kalyadong bansa na handang tumulong at magbuwis ng kanilang buhay upang makamit natin ang tunay na kapayapaan sa ating bansa. Hanggang dito na lamang po mga idol. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.